Parang ako nakikita ko medyo lamang yung Bigetron Esports. Yep, medyo nakakaba yung ilabas nila na draft for game number 2. So, ito na nga bang magiging susi nila tungkol sa pagbawi at magkaroon tayo ng game number 3 or 2-0 na ng Onyx Philippines ang sharing ito? Malalaman na natin as we head into game number 2. Casters, inyo na! Yep, isa na lang ang iniintay ng Onyx Philippines para maselyahan ang kanilang actual number 1 Group A spot. Dito magkakaalaman sa laban nila versus Bigetron Esports. Again, ko-confirm po namin sa inyo, okay magalala, kung number 1 na ang Onyx. Pero syempre, focus sila dito sa game nila laban sa BTR. Sa lineup ng Onyx Philippines, talagang they have to pick their fights eh. Nakakatakot yung pwedeng mangyari sa Bigetron Esports considering na Joehead, Farsa pa yan. And at the same time, alam natin, pag Lucas Jungle, oy, teka lang, napa-flicker out ka dito si Morayan, no? Pero alam natin, pag Lucas Jungle, tulad nga na sinasabi ni Renmar, ayaw mong mabibigyan niya ng kahit isa early pa lang. Oo, kasi pag nakakuha ng kill yan sa early game, super snowball yung nangyayari. Kaya ako kinaklasify si Lucas as better alpha. Kasi ang hirap niya talaga labanan sa early game. Yung may mga ways pa yung alpha na slowdown siya, ganyan-ganyan. Pero yung alpha, kasi Lucas pag nag-ulti, plus pag within reach ka, parang mapapadasal ka after. Na sana hindi ako yung targetin nung Lucas. Then, nakita na nga natin si Kyle TC nung nag-Lucas, kahit 3 yung katapat niya. Only target, lahat napadasal eh. Oo. Na 1v3 niya eh. Pero again, match point nga para sa Onyx Philippines. Kinakailangan nila ingatan yung aggression na pwedeng ipakita kaagad early on. Yeah. Nila Light tsaka nila Moreno. But at the same time, again, Brusco, hawak din naman nila yung Kalea. So they could also do the same. Yeah. Ang pinakamalaking problema talaga nila dito is yung glue. Kailangan na hindi makapag-split-split agad. Si Luke. Uy, Luke, kakasabi ko lang, naku po! Ayun na, hindi nakapag-split-split, patay na yung glue and sila pa nakakuha nung first blood and libreng pagong na naman para kay Gingo. Ang ganda din ng rotation doon ni Kirk tsaka ni Super Friends, kaya pareho silang nag-level 4. Si Moreno nga, level 3 pa lang eh. So, Onyx Philippines ngayon, kontrolado kaagad yung laro. Solid yung lakad ng glue, kala mo walang crowd control yung Kalea tsaka yung Zushin. Galing sa mid, lakad matatag siya eh. Kaso, nakasalubong niya, chinunamis lang. Hindi nga ata, tidal strike nga lang ata parang yun. Tidal strike. Hindi pa 4 nun si si Brusco eh. Binigyan siya eh. Binigyan na kaagad kahit kulang-kulang pa yung kit doon ni Brusco. Not to mention, nandun din si Kirk. And nakikita na natin yung yung sinasabi ni 4D na yung XP laner parang roamer. Hindi na nga halos lumilane si Kirk eh. Oo, kumbaga, si Kirk dito ang trabaho niya na maging secondary roam. Kasi, technically speaking, hindi naman sila talaga kailangan mag-clear, lalo kapag nakakuha na nila yung level 4. I mean, for the sake of pushing out waves and also getting some items. Pero if wala namang inihintay, mas importante talaga minsan yung vision. Pero si Kirk dito sa taas na sakyan ni Luke, ginamit pa yung retribution just to make sure na hindi makakatakbo dito yung Hilda. Nanlaban! Ang sakit! Nanlaban si Kirk kay Annabelle, kaso medyo mahapdi talaga yung Suyo. Pero at least, nagtagal and na-clear niya rin naman yung minion wave, so hindi makakakuha ng extra gold plate dito si Annabelle. Worth it naman for Onyx Philippines. At the same time, it also gave a lot of space para kay Kelra doon sa bottom lane na kahit nandun pa si Light, wapa kills. Etong si Kelra, mukhang magta-transition pa nga sila doon sa baba. Laki ng harang, grabe. Laki ng harang, men! Pero si Brusco, okay. Hindi napindot. Hindi napindot. Nag-ano yan eh. Minsan alam ko yan eh, yung pag nagbubush. Minsan nawawala yung vision. Kasi syempre yung joystick mo, hawak mo na palabas eh. Lumabas siya ng bush. So hindi niya napindot yung Tsunami Slam kay Light. Pero si Light din di naman na-force out din yung kanyang unstoppable force. So quits lang, medyo tahimik ulit. Pero nakita naman natin katulad nung game number 1, nung simula na kailan actually first turtle pa nga lang, nagkagulo na eh. Pero ngayon kasi medyo naging disiplinado yung Bigetron Esports. Pero ang problema kasi sa gantong lineup ng Bigetron, ayaw mong defensive ka eh. Oo. Gusto mo pumapalag kay hindi yung nagpapareact ka sa ginagawa na Onyx. Kailangan eh, si Light mismo yung umahanap ng mga babatuhin niya. Lalo may suyo ka. To be fair though, parang for Bigetron, hindi naman ganun kalaking problema if umabot sila sa late game kasi again, hawak naman nila Iritel. Ang nakakatakot na talaga is if mag-snowball tong Lucas na wala kang ginagawa. Kasi hindi mo na kontrolado yung takbo ng game kapag ganun. Okay, Onyx Philippines holding on to 1.4k gold lead. Mukhang ko-contest nga ang Bigetron Esports. Okay, may pumasok na nga doon. Ginamit na yung split screen para si Brusco doon sa likod. Ano nga yung title strike na sinasabi natin. And mamapatay ka agad si Annabelle. Ang ganda sana nung attempt dito mula kay Luke. Kaso sabay-sabay din pumasok yung Onyx Philippines sa harapan ng Bigetron Esports. Hindi nila nirespeto yung mga naiwang miyembro ng Bigetron sa likuran. Bali nawala din yung ginawa ni Luke na pagsabit kay King Kong kasi
the rest of the Super Fam. Target lock sa ibang members ng Bigetron Esports. Onyx Philippines again secures the second turtle at hindi lang yun dahil si Kelra nakatulak na nga dun sa baba. Grabe, protektado na si Kelra dito. And nakakatakot dito for BTR, may paparating na malaking power spike pa yung Onyx Philippines, yung Sky Piercer na lalabas dito kay Kelra. Dagdag mo na dyan yung added damage and control mula dito kay Super Friends kapag natapos na yung Clock of Destiny. Tatapusin niyo I think Sky Piercer na rin nga rin. Sky Piercer din! Ni Rush! Ni Super Friends parang sigurado mapatay nila yung mga target nila pero mamamatay ba? Hindi sigurado. Nakatakbo pa si Kirk with a flicker out. Abot ba si Moreno? Hindi. Pero ito na lang nasa unahan sabi nila kasi mas maganda to si Eman yung nahuli nila. So ngayon, Bigetron Esports, di sila problemado pag umabot sa late game. Ang magandang tanong doon ay pag. Kasi Onyx Philippines, 3.8k gold lead na Kelra nangungulekta lang ng mga turret. Even si Brusco halos wapakil sa ginagawa ni Light tsaka ni Moreno. Makakatakas na naman. Onyx Philippines on a roll. Nahihirapan. Defensive yung Johit ni Light. The ultimate question aabot ba? Parang hindi. Kasi ngayon sa takbo ng mapa, Onyx Philippines ang kumokontrol ng game. Umuulan ng red na heroes. Yung mapa dito ng Bigetron Esports. Oh, Kurt, napasobra ata. Sinaniban and umabot. Yung glue and napapatay nila yung Hilda. Aabot pa naman siya for the next turtle. Pero si Moreno bumili ng rapid boots dito. Mala Super Friends. Ito na. Ginagaya na lahat. Sabi niya, sa'yo ko natutunan yan eh. Oo, ginagaya ng buong mundo. Papakita ko sa'yo na idol kita pero kahit di kita tapatan. Uy, Brusco may attempt. With the title strike. Pero makakalabas pa rin naman si Eman. Di siya abot dito ng Onyx Philippines. So far, yung pagiging aggressive dito ng movements ng Onyx Philippines napapareact nga. Tulad ng sinabi ni Ingan, dito ang Bigetron Esports na sinusundan lang nila si Brusco, si Super Prince, si King Kong naiiwan sa kusina, farm ng farm. Although, Lucas kasi siya eh. So, kung nakasuyo to, pili ko level 12 na to. Level 12 na, baka 13 pa nga eh. Pero kasi na-break niya yung 838 record. Pero ngayon no, third turtle nag-spawn na naman. Nakakatakot yung capabilities ng Onyx Philippines kasi dalawa. Gold laner pati mid laner, may Sky Piercer at si Brusco. Okay, na-force out ka agad yung split-split dito ni Luke. Light napapalayo ngayon pero kung tinatry pa rin sa Bigetron Esports, may napato, it's Super Friends yun! Napaganda flicker mula dito kay Light na itapon nga yung Zushin. Pero Onyx Philippines, nanlalaban pa naman sila. Hawak nila yung pagong wala na yung split-split ni Luke. Hindi magre-reset na. Force na yung flicker out. Pero mahabol si Brusco with a flicker! Naabot niya rin si Annabelle, makakadash pa. Nakagamit naman ng Blade Surge pero hinahabol siya nung galit na halimaw na si King Kong. And double kill para dito kay Kelra. Pinaula na ng bala ang Bigetron Esports. Nakuha na nila yung pagong pero di ba ata sila tapos. Naghahabol pa sila. Gusto pa nila ng dugo. Triple kill para kay Kelra with the Death Sonata. Si Brusco, paborito niya talaga si Annabelle eh. No? Oy, hindi pa tapos. Teka lang, parang hindi makatatapos. Si Eman na naman ang sunod. Unstoppable na unofficial maniac sana para sa gold standard Kelra. 501. Bago nangyari lahat ng kills na yun, pre. May piercer na siya. Ilan na yung stacks ngayon? 4 na yung laman ng stack dito ni Kelra. Kung namatay nga si Moreno doon sa isang Death Sonata, savage yun eh. Pero ngayon, Kelra, napakataas na ng kanyang net worth. Babasagin na nila ito dito sa may middle lane. And Bigetron Esports, full defensive mode sila para umabot sa late game. Pero si Luke, hindi na nire-respeto dito ng Onyx Philippines. Kahit yung glow ay naging numero para kay Kelra. Brusco, one more attempt onto Light's life. Pero makakatakbo pa rin naman yung Joyd with the ejector. Pero pag tinignan natin yung mapa, again, umuulan ng kulay red. Ang lambot. Nakakatakot to para sa mga makakatapat din ng Onyx Philippines sa playoffs kasi pinapakita ngayon na Onyx na kahit mag 4-man, 5-man ban ka kay Friends or kay Kelra or ngayon kay King Kong, meron at meron silang ilalabas. This time, rocking the Lucas. 9-3 ang kill scoreboard. 6k gold lead ka agad. And it looks like parang hindi makakabawi yung Bigetron Esports kasi dumadating na tayo sa punto na kahit nakaka-ejector nga etong si Light o nakakabato, kulang lahat ng meron sila. Look at the gap. 3,000 gold. Yung lamang ni Kelra dito, lalo lang siyang umahapde. Patapos na yung kanyang Blade of Despair. And si King Kong dito, papunta na rin dun sa kanyang either Malefic Roar or BOD. Eh nga, may Malefic Roar na dagdag physical penetration for Onyx Philippines. And kanina, tinatirang natin parang bitin yung damage. Ngayon, hindi na. Okay, so si Brusco kailangan ulit nating ingatan. Ready ang kanyang flicker.
Major objective of for Grabs. That's the first Lord. Mahilig niyang kunin itong si Annabelle katulad ng ginawa ni Kirk nung game number 1. Pero may binakadislam sila. Pero airstrike mula dito kay Moreno para mazone dito ang Onyx Philippines. Pero lumalaban pa rin sila again. Walang respeto. Kahit yung glue, kaya nilang patumbahin. Oy! Naabot din dito si Moreno. Tutumba rin siya sa mga bala ni Kelra. It's King Kong sa may bandang kaliwa. Nakikipaglaban pa rin. Yung life steal pabalik yung spellbomb. And triple kill para kay Kelra. Maniac! Para kay Gold Standard, nasan si Light? Light, bigay mo na! Light, ibigay mo na! Nakauwi si Light doon. Pero katulad nga na sinasabi ni Kelra, hindi niya kailangan hingiin yung Savage. Kusayang dumadating. Onyx Philippines, 9K gold lead. Si Lucas King Kong nandun lamang sa Lord. Pero may push na ginagawa ang Super Fam ngayon. Tamang trabaho lang, dalawang trabaho. Yung tinatangke ng Onyx Philippines. Oh, Moreno, nag-a-attempt dito ng poke kay Kelra. Kaso, again, napaka-hapde ng mga poke damage na nanggagaling mula dito kay Granger. Pre, sa totoo lang, dalawang maniac na si Kelra eh. Ang dalawa na. Kung hindi lang nabitin ng 1 or 2 seconds yung huling kill niya sa unang dapat na maniac. Oo. Counted as maniac na dapat yun eh. 80 stocks na yan. Kumbaga, full stock na nung Skypiercer. Mag-ingat na talaga ang Bigatron Esports sa kanilang mga HP threshold kasi pwede silang tunawin nung Death Sonata. Nakalabas din naman yung Kalea. Pero si Luka napagamit na ng split-split. So, for the next Lord Wave, walang frontline arsenal dito ang Bigatron Esports. Si kahit mismo si Kirk pinipigilan yung mga potential split push na pwede gawin ni Annabelle. Nag-solo rank warrior na gaming na naman dito si Kirk. Nag-man-to-man defense kay Annabelle. Lord sieging in doon sa baba. Tignan natin kung makakadepensa pa rin ng Bigatron Esports kasi sobrang laki na ng kalamangan ng Onyx Philippines. Maagang paggamit ng Feathered Airstrike para man lang maka-clear. At may clear nga nila yung gitna doon pero ang problema, butas na ang kanilang base. Super Friends nagpapailaw nga lang dito. Bigatron Esports, maski si Friends mag-isa, napapalayo niya yung Bigatron. Oo, hindi na nga siya may ejector kasi wala rin flicker dito. And Hebruska! With the flicker title strike, naabot niya rito si Moreno, hindi nakarea. And look to bomba na rin. Torre na lang ang tinitignan dito ng Onyx Philippines. Wala na silang pake sa Savage. Pero si King Kong, nanlalaban pa. Pero silang minion wave para makatulak ng Torre. Pero again, wala na ata silang pake. Si King Kong na lang ipumapatay. Legendary na si Kelra. Hintay na lang ng susunod na minion wave. Pero ubos na ang Bigatron Esports. Very clear and defining victory para sa Onyx Philippines. A sweep laban sa BTR.